Magandang araw mga bata! Narito tayo ngayon sa MTB MLE ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa konkreto at di-konkretong pangalan. Unang markahan, ika-5 linggo, Aralin 1. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy at nagagamit sa pangungusap ang konkreto at di-konkretong pangalan. Pagsasanay, dagdagan ng panlapi ang salitang ugat upang mabuo ang mga pangungusap. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, natiklop ko na ang malinis na damit. Bilang 2, nais kong magsimba ng maaga bukas. Bilang 3, sipiin ang mga tanong sa iyong kwaderno. Bilang 4, maaliwalas ang langit. Nakita mo ba? Bilang 5, natuwa si nanay sa aking marka. Balik tanaw, isulat sa iyong sagutang papel ang iyong mga obligasyon, responsibilidad o tungkulin bilang anak, kaibigan, mamamayan sa panahon ng pandemya, miyembro ng pamilya, at ipasa ito sa iyong guro. Mahusay mga bata! Ano ang kahulugan ng konkreto at di-konkretong pangalan? Ano ang mga halimbawa nito? Gusto ba ninyong maglaro mga bata? Kung oo, maglalaro tayo ng pinamagatang Touch Me Not. Paano laruin ang Touch Me Not? May ipapakitang salita. I-type ang salitang kamay sa chat box kung ito ay ginagamitan ng 5 pandama o 5 senses. Ito ay ang paningin, pang-amoy, pandinig, panlasa, at pansalat. I-type ang salitang puso kung ito ay hindi ginagamitan ng 5 pandama o 5 senses. Ang unang makapag-type ng tamang sagot ang makakakuha ng puntos at ang may pinakamaraming puntos ang tatanghaling panalo. Handa na ba kayo mga bata? Tara, umpisahan na natin. Bilang 1, pag-ibig. Ito ba'y kamay o puso? Ang tamang sagot ay puso. Bilang 2, hardin. Ito ba'y kamay o puso? Ang tamang sagot ay kamay. Bilang 3, kaligayahan. Ito ba'y kamay o puso? Ang tamang sagot ay puso. Bilang 4, kagandahang loob. Ito ba'y kamay o puso? Ang tamang sagot ay puso.
Bilang 5, kapatid. Ito ba'y kamay o puso? Ang tamang sagot ay kamay. Bilang 6, takot. Ito ba'y kamay o puso? Ang tamang sagot ay puso. Bilang 7, panlilinlang. Ito ba'y kamay o puso? Ang tamang sagot ay puso. Bilang 8, palumpon. Ito ba'y kamay o puso? Ang tamang sagot ay kamay. Bilang 9, puno. Ito ba'y kamay o puso? Ang tamang sagot ay kamay. Bilang 10, pagdaralita. Ito ba'y kamay o puso? Ang tamang sagot ay puso. Bilang 11, pagsuway. Ito ba'y kamay o puso? Ang tamang sagot ay puso. Magaling mga bata! Binabati ko ang nakakuha ng may mas maraming puntos. Basahin muli natin ang mga salitang ibinigay. Ito ay ang pag-ibig, hardin, kaligayahan, kagalakan, kapatid, kagandahang loob, takot, panlilinlang, palumpon, uno, pagdaralita, pagsuway. Alin sa mga pangalan ang nakikita, naririnig, nahahawakan, nalalasahan o naaamoy? Ito ay ang hardin, kapatid, puno, palumpon. Anong uri ng pangalan ang mga ito? Ito ay ang konkretong pangalan. Alin naman ang hindi nakikita, naririnig, nahahawakan, nalalasahan o naaamoy? Ito ay ang pag-ibig, kaligayahan, kagalakan, kagandahang loob, takot, panlilinlang, pagdaralita, pagsuway. Anong uri ng pangalan ang mga ito? Ito ay ang di konkretong pangalan. Gawain 1. Piliin ang mga di konkretong pangalan sa loob ng kahon. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Pagdamay, isipan, kabayanihan, kamalayan, masaya, kahirapan, usapan, pagmamahal, pagmamalaki, pagkilala, paniniwala. Gawain 2. Piliin mula sa kahon ang mga konkretong pangalan. Isulat sa iyong sagutang papel.
Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. 1. Maingay, matamis, mabaho, magaspang. Tingnan natin kung ginagamitan sila ng 5 pandama o 5 senses. Ang puno ay ating nakikita. Ang maingay ay ating naririnig. Matamis ay ating nalalasahan. Ang mabaho ay ating naaamoy. Ang magaspang naman ay ating nararamdaman. Gawain 3. Punan ang patlang ng konkretong pangalan na kakatawan sa nakasaad na di konkretong pangalan. Piliin ang sagot sa kahon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang isang halimbawa: pagmamahal, bulaklak, tsokolate. At narito naman sa loob ng kahon ang inyong mga pagpipilian: pamilihan, paaralan, aklat, Biblia, silid dalanginan, sayaw, kulungan, pulis, gawang kamay, daan. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, pananampalataya. Biblia, silid dalanginan. Bilang 2, katarungan. Pulis, kulungan. Bilang 3, karunungan. Aklat, paaralan. Bilang 4, kalinangan. Sayaw, gawang kamay. Bilang 5, pamilihan. Daan. Mahusay mga bata! Paglalahat. Ang konkretong pangalan ay tumutukoy sa mga bagay na maaaring mahawakan o makita gamit ang ating 5 pandama, tulad ng paningin, pang-amoy, pandinig, panlasa, at pansalat. Ang di konkretong pangalan naman ay tumutukoy sa mga bagay na hindi maaaring mahawakan o makita, tulad ng katangian
o damdamin. Pagtataya, paghambingin ang mga salita sa hanay A at hanay ba. Sagutin ang mga tanong kaugnay dito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Bilang 1. Aling hanay ang ginagamitan ng 5 pandama? Bilang 2. Anong uri ng pangalan ang hanay ba? Bilang 3. Aling hanay ang hindi nakikita, naririnig, nahahawakan, nalalasahan o naaamoy? Bilang 4. Anong uri ng pangalan ang hanay A? Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, hanay ba? Bilang 2, konkretong pangalan. Bilang 3, hanay A. Bilang 4, di konkretong pangalan. Mahusay mga bata! Karagdagang gawain. Bilang mag-aaral, naging madali ba para sa iyo na matukoy ang mga konkreto at di konkretong pangalan? Ipaliwanag kung bakit mahalagang maunawaan ang mga pangalang ito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli!